Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, sa tiyatalaki na nga natin yung al-buyu'u al-manhiyu anha. Ang mga pagbebenta at pagbili na ipinagbabawal. So ito nga yung mga pagbebenta at pagbili na ipinagbabawal dahil naglalaman nito ng panlilinlang o pinsala sa bumibili at nagbebenta. Musliman o hindi Muslim. Na nga pinangangalagaan ng kanilang mga karapatan, insyaallah. Kaya ipinagbabawal ang ganitong mga uri ng pagbebenta at pagbili. So meron nga natukoy na ilan yun? 8. Sing una na natalakay na natin, al-bay'u wa shira'u ba'da al-adhan al-thani, yawm al-jumu'ah. Ang pagbili at pagbenta pagkatapos ng pangalawang adan sa araw ng Jumu'ah, ibig sabihin magkukhutba na ang khatib. So bawal na magbenta. Bawal na magbenta o bumili. Pangalawa, bay'ul asya liman yasta'inu biha ala ma'siyatillah. Ang pagbebenta ng anumang bagay sa sino mang natitiyak natin na gagamit dito upang suwayin si Allah. So bawal tayo magbenta ng ingredients ng mga bagay na pwedeng magamit upang gumawa ng alak sa sino mang natitiyak natin na gumagawa ng alak. Bilang halimbawa. Pangatlo, bay'ul muslimi ala bay'i akhihi. Ang pagbebenta ng Muslim laban sa pagbebenta ng kanyang kapatid. Ibig sabihin yun nga nagkakaroon ng pagsulot, pangaagaw sa customer ng kapatid na Muslim o kaya pakikipagkompetensya sa kanya ng walang katarungang pakikipagkompetensya. Pinagbabawal din yun. Pang-apat, asyira'u ala syira'. So ito na yung kumbaga, susulutin mo yung binibenta. Kumbaga, kung yun doon sa nauna ang sinusulot, yung bumibili, so dito yung sinusulot mo yung ibebenta. So sa halip na, kumbaga, bibilin na yun ng isang tao, inalok mo yung nagbebenta na sa'yo na lang ibenta kasi bibilhin mo ng mas mahal. So yun ay ipinagbabawal din. Kasi nga, sa mga ganitong pagkakataon, tapos na yung kung tutuusin. Nagkasundo na sila. Nagkasundo na, yun nga lang, hindi pa lang sila nagkakaabutan ng pera. Pero sa ganoong pagkakataon, katulad nga na natalakay na natin nung nakaraan, di ba yung bumili si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng camel, at nung nakita ng mga sahaba yung camel na hila-hila nung taong disyerto, inalok pa nila yung taong disyerto na bibilhin nila. Na hindi nila nalalaman na nagkasundo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at yung taong disyerto. Hindi pa naabot ang bayad. Hindi pa naabot ang bayad pero malinaw na nagkaroon na ng bentahan. So hindi pwedeng ibebenta pa yun ng Arabo sa iba pang tao. Ganito yung mangyayari doon. Magkakaroon ng shira ala shira. Pagbebenta laban sa isa pang pagbebenta. O pagbili pala. Pagbili laban sa isa pang pagbili. Nasa halip na bibenta na yun sa isang tao, susulutin pa yun ng isang bumibili, ako na lang bibili niyan. Ako na lang bibili niyan. Bibilhin ko yun ng mas mahal. At naalala ko bigla yung sa kalagayan ng yung bidding. Nakalimutan ko sa Arabic yung bidding yung magpapataasan kayo ng presyo. Pwede ang bidding kung sa umpisa pa lang ng pagbebenta, naka-anunsyo na may bidding. Okay? At halimbawa, di ba doon sa yung arkan, di ba? O yung arkan ng pagbebenta. So ano yung arkan, di ba? Yung dalawang nagbebentahan, yung nagbebenta at bumibili. Ano yung paninda? At pangatlo yung siga. So yung bidding, maaari siya mapaloob doon sa siga. Yung format ng pagbebenta. So yung bidding, so nandoon magkakasama o magkakaugnay yung mga tao na gustong bumili. At mag-aalok sila ng presyo
na sa pamagitan nito, ibibilhin nila ang isang bagay. At kung sino man sa kanila, sa kanilang pagpapataasan ng presyo, ang pinakamataas ang presyo, pwedeng ibibigay sa kanya o ibebenta sa kanya yung bagay na yon. Pataasan ng presyo, bidding, kumbaga. So sa kanya ibebenta yung isang bagay. Halimbawa, madalas siya sa mga antique. Di ba, mga antique, magbibiding yung mga tao, biling ko 1 milyon, o nagalok isa 2 milyon, nagalok isa 1.2 million, 2.2 million, wala nang nag-alok na iba pa, ibinenta doon sa nag-alok ng 2.2 million pataasan. Pero syempre, pwede rin mangyari bidding pinakabababa. Sa mababang bidding, lalong-lalo na kung ito ay bidding para sa mga serbisyo at mga presyo ng bilihin na bibilhin ng isang institusyon. Halimbawa, naghahanap sabihin natin Philippine Army, naghahanap sila ng pinakamurang supplier ng uniforme, o di magbibiding yung mga tao, mga tailoring, o merong nakapag-bid na pinakamababa, yun ang makakuha ng kontrata. So pwedeng bidding. Hindi may tuturing na shira alas shira kasi wala pa namang final na tukoy kung sinong bibili o kumbaga customer. Hindi ka tulad dito. Nag-usap na yung dalawa, tapos bigla kang sisingit. O pwede nga halimbawa, wala pa talagang silang pinag-uusapan, bigla ka lang sumingit. So depende rin. Di ba, hindi nag-uusap pa lang sila. Nagtanong yung tao, magkano yan? 1,000. Kailangan mo. Tapos hindi pa sila nag-uusap talaga. So kung kailangan mo talaga, pwede mo naman kausapin yung parehong panig. Hindi lang yung nagbebenta ang kakausapin, pati yung bumibili. Sabi mo, pwede bang ako nalang bibili niyan? Kasi pwede mo rin naman bilhin nyo sa parehong halaga Kung gugustuhin nung naunang kausap nung tao. Sabi mo, kailangan ko yan ako nalang bibili niyan, pwede ba? Magkano ba benta sa 1,000? Sige, bibilin ko rin 1,000. Maaring pwede. Kasi hindi siya magiging shira alas shira. Kasi kumbaga, bibilhin siya ng merong kumbaga magkakaroon ng pamimilit na sa halip na doon sa nauna ibebenta sa iyo dahil mas mahal ang iyong pagbili. At yung Bayul-ina nga, yung panlima, ito na yun, yung napakatinding panlilinlang. Sinag-sample natin nung nakaraan yung mas madaling sample kasi yung sample dito mahirap komplikado. Kasi merong mas madaling sample na nakuha natin nung nakaraan. Meron nangungutang doon sa mayaman. Yung mayaman ayaw niya magpautang kasi wala nga naman siyang mapapala sa pagpapautang sa mahirap. Swapang yun Karamihan sa mayaman, sabihin na natin swapang. Minsan nga, hindi naman mayaman, swapang Diba? Nakita na ba kayo ng mahirap pero swapang? Meron din. Si mayaman, ang ginawa na lang niya, so, yung halaga na inuutang sa kanya ng mahirap, bibilhin niya. Yung sample natin, di ba, yung lagayan ng tubig? Sige, kailangan mo ng 1,000, bilhin ko yung lagayan ng tubig mo ng 1,000. O ngayon, di kanya na yung baunan ng tubig, lagayan ng tubig, bote ng tubig. Sige, bibenta ko uli sa iyo itong bote ng tubig, bayaran mo sa loob ng 6 na buwan, 200 buwan-buwan. Di kumita siya ng 200, naging 5-6 ang nangyari, pero may sanla. Pekeng sanla at pekeng pagbebenta. Yun ang Bayul-ina. At yung pang-anim, inshallah, al-bay'u al-mabi'u, bay'ul mabi'i, qabla qabdihi. Yung pagbebenta ng anumang bagay na hindi pa hawak o hindi patangan nung nagbebenta. Hindi pa hawak, hindi patangan, o hindi pa pagmamay-ari ng nagbebenta. So ito nga, mithaluhu, an yashtari silatan min shaksin. Halimbawa, mayroong bibili ng isang paninda sa isang tao. Tingnan natin yung, napin na rin natin yung translation ni Sheikh Salman. So nga, may tao na bibili ng paninda sa isang tao. Thumma yabi'uha qabla an yakbidaha wa yajawizuha. So kumbaga, ako tendero o ako negosyante. Meron akong binili sa supplier na inchik. Leather o ano pa man. Tapos binibenta ko na ito sa iyo bago pa man dumating sa akin yung produkto. At kinuha ko ng bayad.
Maaring ganun eh. Kinuha ko pa yung bayad. Na hindi pa dumarating yung produkto, hindi ko pa siya pag-aari o hindi ko pa siya, kumbaga, hawak. So ito ay kabilang doon. Ito ay kabilang doon. So nga, sinabi ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manibta'a ta'aman fala yabi'hu hatta yakbidahu. So sino man daw ang bibili ng pagkain, huwag niya itong ibebenta bago pa niya ito nakamit. So bago pa man niya ito nakamit, ay hindi niya ito ibebenta. At din inuulat ni Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an tuba'a as-sila haytu tubta. So pinagbawal ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pagbebenta ng anumang paninda hanggang sa makamit nito ang hanggang sa hindi dapat makamit at makarating ito. Haytu tubta hatta yajuzuha o hatta yajawazha at tujaru ila rihalihim. So pinagbawal daw ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ibebenta ang anumang paninda na kumbaga binili nung negosyante hanggang sa makarating muna ito sa kanyang lugar, yung paninda. So yung unang hadith, iniulat ito ni Imam al-Bukhari at Imam Muslim, at itong pangalawang hadith, iniulat ni Abu Dawud. So ibig sabihin, kailangan hawak-hawak muna ng negosyante yung kanyang paninda. Fala yajuzu liman ishtara shay'an an yabi'ahu hatta yakbidahu qabdan taman. Hindi pwedeng magbebenta ng anuman ang sino man hanggang sa hawak niya muna ng kumpletong paghawak ang paninda. So yun ang isang kondisyon dito. Yun yung isang kondisyon dito. Pero minsan nangyayari talaga, kahit sa akin minsan mangyayari. Minsan may tinitanda ako sinturon, di ba? Yung sinturon, minsan naubusan ako ng bakel. Kumpleto na yung bayad ng tao. Yung bakel pala na yung isa na natitira, hindi ko magagamit kasi may sira. So kailangan kong bumili ng pamalit. So sinasabihan ko yung bumibili na kailangan ko maghintay ng bagong bakel kasi meron ako dito hindi magagamit. So sa ganung pagkakataon, inshallah, naitanong ko na rin yun eh. So hindi siya mapapaloob dito. Kasi dito, talaga eh. Hindi mo talaga siya hawak. So kung meron akong hawak, pero ayokong ibigay yun. Gusto kong palitan ng mas mainam. Gusto kong palitan. Alam ng bibili, yun din. Dito, kumbaga, hindi mo naman hawak eh. Naningil ka na ng bayad. So nandun yung garar, yun palagi. Yung garar, yung kawalang katiyakan. Kung mai-deliver mo ba yung produkto o hindi. Kung mai-deliver mo ba yung produkto o hindi. Sa pangpito, bay'u thimar qabla badwi salahuha. Ang pagbebenta raw ng bunga bago pa lumabas ang pakinabang nito. Ibig sabihin bago pa ito magiging kapaki-pakinabang. La yajuzu bay'u thamara qabla an yabdua salahiha khawfan min talfiha aw huduthu aibin biha qabla akdiha. Hindi pinahintulot ang ganitong pagbebenta ng bunga bago pa lumabas ang pakinabang nito, kumbaga, na magiging na ito. Kumbaga, halimbawa nga yung sample natin nung nakaraan, di ba? Bebenta ka ng ng saging, puso pa lang yung lumalabas. So hindi pwede yun. Hindi pwede. Kasi maaaring mangyayari na mayroong mangyayari doon sa pananim na yun. Pwedeng masisira o mabubulok bago pa siya anihin. O maputol yung puno, tamaan ng kidlat. Ikinuha mo na yung bayad, tapos tinamaan ng kidlat yung puno. Tapos sabihin mo doon sa bumili, hindi ko na mabigay sa saging, nakidlatan yung puno eh. Diba? O hindi pwede. Hindi pwede. Kahit pa sabihin mo na ibabalik mo yung bayad niya, ang pera na nakamit mo, kumbaga, diba, kinuha mo na, diba? Hindi mo pa naman dinideliver yung produkto,
yun ano yun, kumbaga pinagbabawal yun. Pero actually merong tinatawag na ano yung Bay'us Salam. Yung Bay'us Salam iba rito. Iba sa Bay'us Salam. Yung Bay'us Salam, kumbaga yung ano, 'di ba? Yung salaf utang. Kumbaga utang, ba may tindahan ako, meron akong bigas. Kumuha si Ismael, bigas. Hindi pa niya binabayaran. Utang ang tawag doon, di ba? Ngayon, pwede rin mangyari yung salam. Mauuna yung pera bago yung paninda. At ginagawa yun ng mga negosyante rin. Mauuna yung pera nila bago yung paninda. Kumbaga, si Ismael, binayaran na niya yung kailangan niyang bigas sa loob ng 1 taon. Bago kailangan niya ng isang kaban, yung tig 25 kilos na bigas kada buwan. Kasi 2 na yung asawa niya Bawal lang So binayaran na niya yung pang 1 taon. O babayaran ko na yung pang 1 taon na bigas, kukuha ko sa iyo ng 1 sakong bigas buwan-buwan O ito, bayad. Binayaran na niya ng buo. Tawag doon Bay'us Salam. So doon pwede. At actually, bakit ko naalala yung Bay'us Salam dito? Kasi ginagawa yun ng mga negosyante, lalo ng mga rice trader. Kasi yung bigas na yon, pantulong na rin nila yun doon sa magsasaka Kasing advance nilang binabayad sa magsasaka, yun ang pinamumuhunan ng magsasaka. Pangtanim, pangbili ng punla, pang fertilizer, pang pesticide, o kahit ano pang iba nilang tanim. Babayaran na nila yun ng advance 1 taon. Kung mag-aani ng 2 beses sa 1 taon, o inaasahan na nila, nabibigay nung magsasaka yung paninda. Bay'us Salam ang tawag doon. Bay'us Salam. Kabaligtaran siya ng utang. Mainam nga yan, maganda, alhamdulillah. Kumbaga, pero grabe naman ang bawi ng doon, rice trader. Kaya nga, nakapagtaka Ang hirap, pulubi yung magsasaka, pero rice trader ang yaman. Kasi binabawi rin talaga niya. Kasi sa bagay, may din may risk. Malaki yung pinsala din sa kanila pagka hindi sila mababayaran ng magsasaka o hindi sila mabibigyan ng produkto ng magsasaka. Binagyo, binaha. So sa ganung mga pagkakataon, may may risk din kumbaga. Kaya malaki din yung kinikita nila dapat. So doon sa Bay'us Salam, kaya ko naalala dito kasi 'di ba ito bago pa mamunga, binenta mo na. Yung saging puso pa lang binenta mo na. Yun bawal yun. Pero doon sa Bay'us Salam, hindi naman yung puso yung pinag-uusapan natin Yung anihan. Yung anihan, halimbawa sa loob ng 1 taon, 2 taon, 5 taon, babayaran ko na. Basta kada ani, sa akin mo ibebenta. Kasi pwede rin mangyari yun na gusto mong exclusive na sa'yo lang magbibenta yung farmer. So pwede mong gawin yun. I-advance mo na yung bayad mo. Para manguna ka rin sa bentahan ng mga produkto. Maunahan mo yung ibang mga trader. Halimbawa, darating lang yung trader kapag anihan na. Ikaw nauna ka na. Kung may priority ka na mangompra ng bigas. Kasi bayad mo na yun O di makakalamang ka sa pagbebenta, inshallah. Mauuna kang makakuha ng bigas sa presyo na maganda kasi kumbaga marami pang supply ng bigas. Iba yun dito Iba yun dito. So itong Bay'us Thamar Qabla Badwi Salahi iba pa doon sa tinatawag na Bay'us Salam. So nga, bawal ito kasi pwedeng masira Pero doon sa Bay'us Salam nga kasi, ito pa pinagkaiba nila. O puso ng saging, palang lumilitaw. Si Rashid naningil na sa akin. O binayaran ko siya. O ito, biling ko 1 bongkos O nakidlatan yung puno niya. Patay. O hindi siya nakapag-deliver sa akin ng saging. Whereas doon sa Bay'us Salam, masira yun, halimbawa masira ngayong anihan, sira yung saging. Di babawi ako sa ibang anihan. Babawi ako sa ibang anihan. Hindi pinag-uusapan dito yung bubot pa lang na yung bulaklak pa lang nagbenta ka na. Ang pinag-uusapan doon sa Bay'us Salam yung anihan, alhamdulillah. So nga dito, iniulat ni Anas radhiyallahu anhu mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iniulat ito ni Imam al-Bukhari at Imam Muslim, araita in mana Allahu as-samara
bima yakudu ahadukum mala akhi. So nakikita ba ninyo kung sakaling halimbawang ipagbabawal ni Allah ang paglitaw ng bunga, hindi na munga yung mga tanim ninyo, tapos naningil na kayo ng bayad. So saan ninyo kukunin ang pera ng kapatid ninyo na nagbayad na? So merong garar uli. Meron nilang garar, paano mo babayaran? Paano mo babayaran? Nagastos mo na eh. O nakatanggap ka ng pera, yung binenta mo sa akin yung saging kahit puso pa lang yung lumalabas, ginastos mo na yung pera, pinabili mong cellphone, pinabili mong ano, paano mo ibabalik yun? Kapag ganun ang nangyari. Yung bay'us salam, inshallah maano pa natin yun eh. Madadaanan pa natin yun sa iba pang chapter dito. Inshallah. Wasan ba dito yun? Bay'us salam card. Yung card pa utang to eh. Rahan, yung pagsasanla. Tapos yung hiwala, yung naman, yung money transfer, kumbaga. Wikala, yung pagiging ahente. Kifala, daman, yung pagiging garantor sa utang. At siguro meron din dito yung bay'us salam. Hindi ko maalala eh. Hindi ko maalala kung Anyway, daanan natin yun, inshallah. Kung wala man dito, isisingit din natin. Isa yung importanteng topic yun eh. So, meron pang isang hadith, iniulat ni Imam al-Bukhari at Imam Muslim, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bay'ith thamari hatta yabduwa salahiha. Pinagbawal ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pagbebenta ng anumang bunga hanggang sa maging kapakipakinabang muna ito. Ibig sabihin, lumitaw muna yung bunga nito. Hindi yung bulaklak pa lang, binibenta mo na. Hindi yung bulaklak pa lang, binibenta mo na. Kasi lahat naman ng prutas, di ba nagsisimula sa bulaklak? Lahat, di ba? O mayroong prutas na hindi dumadaan sa pagiging bulaklak. Lahat naman, di ba? Ang palaya, mamulaklak muna. Kalabasa. Yung bigas, yung palay, di ba? Bulaklak yung Lahat dadaan sa pagiging bulaklak. Ngayon, kung meron man, pareho lang. Applicable pa rito. Walang pinagkaiba. Walang pinagkaiba. Halimbawa, may gulay o prutas na hindi dumadal sa pagiging bulaklak. Pareho lang, hindi mo pwedeng benta sa akin yun. Tangkay pa lang na ganon, na may 2 dahon, binibenta mo na sa akin. O bilhin mo to, puno yan ng saging. Binibenta mo sa halaga ng bungkos ng saging. Sasabihin mo sa akin, bilhin mo yan. Puno ng saging yan. Saba. Sa loob ng 2 taon, mamumunga na yan. Inshallah, bigyan mo na ako ngayon 500. Na modus. Na pang modus kagad. So, hindi pwede. Hindi pwede. So, nahal bae, wal mubta. So, pinagbawal niya ito sa nagbebenta at ipinagbawal niya ito doon sa ibinibenta. Pinagbawal niya ito doon sa yung mubta, pinagbebentahan. Pinagbawal niya ito sa nagbebenta at doon sa pinagbebentahan. Yung bibili. At yun nga, waya orafu badwi salahiha at makikilala yung kung kapag mapapakinabangan ng bunga, bi ihmirari themaron nakhil o ispirariha. So depende sa bunga. Doon sa dates, maaaring ito ay mamumula o maninilaw. Wifil inab ay yaswad, kapag grapes, mangingitim. Watabdu al-halawa fihi, at magiging matamis na yung bunga nito. Wifil hab, anyabis waishtad. Yung mga bunga naman o butil ay maninigas daw, magiging matigas at tuyo. Kumbaga, parang palay, wanahwu dalika fi baqiyatis thamar. At iba pang mga katulad nito sa iba pang mga bunga. Sa panghuli, inshallah, yung najash. Yung najash. Ito na wahuwa, an yazida shaksun fi thamanis sil'ah al-ma'ruda lilbi. Ito yung papataasin ng isang tao ang presyo ng isang bagay na binibenta.
wala yuridu shiraaha. Pero hindi naman talaga niya ito bibilhin. Kumbaga, maaaring may sabuatan eh. So meron na nagbebentahan, si Dolphy tsaka si Densyo. Si Dolphy may binibenta kay Densyo. Tapos biglang dumating si Panchito. Si Panchito, sabi ni Panchito, Dolphy, wag mo na ibenta, ayun o. Sabi ni Panchito, napakaganda niya na. Magkano presyo niyan? 1,000. Dapat 1,2 yung presyo niyan. Kasi yung ganda niyan eh. 1,2 dapat yan. Hindi naman niya gustong bilhin yun eh. Wa innama liyagarra gayrahu biha. Ang layunin niya doon sa kanyang sinasabi, para tumaas yung presyo. Linlangin niya yung ibang tao na tumaas ang presyo. Wa yuraggibuhu fiha. O dulutin niya na mas naisin pa ng tao na bilhin yung bagay na yun. Wa yarfa si'raha. O pataasin ang presyo nga nito. Actually, maaring wala nga sasabihin siyang presyo eh. Wala siya sasabihin presyo. Nakita niya lang, uy, ang ganda niyan ah. Mahal siguro niyan ano. Mahal siguro niyan. Halimbawa may nagtatawaran pa lang yung yung nagbebenta at yung bumibili. O sabi yung nagbebenta, 1,000 ito ah. Eh yung bumibili, sabi niya 500. Eh biglang dumating ito nga, yung gumagawa ng Najash. Sabi niya, uy, napakaganda niyan ah. Magkano ang presyo niyan? 1,000. Sulit na sulit sa 1,000 yan. Huwag mo nang tawaran, kunin mo na yan. Kung ako may pera, bibilhin ko yan 3,000 eh. Di ba? O di naloko yung yung customer. Eh binili na niya nga ng 1,000, hindi na siya tumawad kasi iniisip niya, yung isa nga doon, bibili niya to 3,000. Unahan ko na, hindi niya mabibili to, ako ang bibili nito. Magkakuntsaba pala tindero, tsaka yung isang tao na yun, yung nag-Najash. Magkakuntsaba sila. Huwag niyong gagawin to, baka mamaya may idea na kayo sa mga kalokohan. So hindi pwede ito. Hindi ito pwede. So merong hadith, iniulat ito ni Imam al-Bukhari at Imam Muslim mula kay Ibn Umar radiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anin najisi. Pinagbawal ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung najash, at ito nga yung kumbaga panlilin lang upang mapataas ang presyo. Usually merong third party na umiepal, kumbaga nangihimasok doon sa pagbebentahan ng dalawa, nung nagbebenta at bumibili, nang sa gayon malilin lang niya yung bumibili na bilhin ito sa mas mataas na presyo, waliyadu billah. So ito yung mga yung mga 8 lang ang tinukoy dito. Maaring marami pang iba. Pero ito yung pangunahin talaga na mga ipinagbabawal, alhamdulillah. So ito yung pagtalakay natin. Yung susunod na iba pang mga talakayin, inshallah, isusunod na natin next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.